Sigurado kayo? It's been 2 weeks. Nagtatakang tanong ni Akisha sa isang nurse na naghatid ng almusal niya ng araw na yon. Halos 2 linggo na ang lumipas simula nang magising siya mula sa 5 taon na pagkakakomatos. Ngunit ni isa man sa pamilya niya o kaibigan ay walang dumalaw. Pasensya na ho talaga, wala po eh. Hinging paumanhin ng nurse sa kanya. Walang nagawa si Akisha kung hindi ang mapabuntong hininga. Bawat oras na lumilipas ay tanging ilaw ng fluorescent at malamig na hangin mula sa aircon ng ospital ang nakakasama niya. Kahit ang mga nurse ay tila bihirang pumasok at kung pumasok man ay mabilis ding lumalabas. Walang kahit sinong nagpapaliwanag sa kanya kung bakit ba tila wala man lang nakakaalam na gising na siya. Imposible. Knowing her daddy, baka nga wala pang 1 segundo simula nang malaman nitong gising na siya ay nasa ospital na ito. Hindi yun matatahimik, kaya naman hindi siya nakatiis. Kahit nangihina pa'y pinilit niyang lumabas ng kwarto at pumunta sa nurse station. Nang makitang walang nakatingin sa kanya ay agad niyang dinayal ang numero ng opisina ng daddy niya. Kabisado niya yun dahil yun ang kaisa-isahang bili ng daddy niya sa kanya. Makalimutan na raw niya ang lahat-lahat, wag lang ang numero ng opisina nito, in case of emergency daw. Nakarinig siya ng ilang tunog mula sa kabilang linya bago ito sumagot. Hello? Papa? Halos pabulong niyang sambit. Nanginginig ang boses. Nakarinig siya ng ingay sa kabilang linya. Hello? Who is this? Agad naman siyang napangiti nang marinig ang boses ng kanyang ama. It's been 5 years. It's been 5 years since she heard her father's voice. Hindi niya alam ngunit tila ba napakalaking achievement yun para sa kanya. Hindi tuloy niya napigilan ng mapaluha. Dad, it's me, Akisha. Pagpapakilala niya rito. You haven't visited me since I woke up, Dad. I miss you so much. Inaasahan niya na magugulat ang papa niya. Inaasahan niya ang saya sa boses nito. Ngunit hindi yon ang nangyari at ang sunod na sinabi nito ang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Akisha, woke up from where? Aren't you told me you're going to Hawaii with your boyfriend, with Marcus? Nanlamig si Akisha. Hindi niya agad naintindihan ang narinig. Pa, anong... Ako to! Nasa ospital ako, mag-isa. Kagigising ko lang mula sa koma. Ngunit naputol ang linya. Kasabay ng malamig na katahimikan na bumalot sa buo niyang pagkatao. Nabitawan niyang telepono. Pinilit niyang isipin na baka nagkamali lang ang ama niya. Baka dala lang ng pagod o kalituhan. Ngunit paano nito masasabi na nasa bakasyon siya kung nasa ospital siya ngayon? Lumipas ang ilang oras na hindi siya mapakali. Sa bawat pagbukas ng pinto ng kwarto ay umaasa siyang makikita ang ama o ina. Ngunit palaging nurse lamang ang pumapasok. Walang kibong inaayos ang swero at kaagad ding aalis. Parang may takot ang mga ito na tumagal ng tingin sa kanya. Ano nangyayari? May mali ba sa akin o weird lang talaga sila? Kinabukasan ay hindi mapakali si Akisha. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang ama sa telepono. Kahit anong tanong din niya sa nurse ay ni isa sa mga ito ay walang sumasagot sa kanya. Naramdaman niyang may tinatago sa kanyang lahat at alam niyang hindi na siya makapaghintay ng sagot mula sa sino mang nasa paligid. Pinilit niyang abutin ang remote para manood ng balita. Mahina pa rin ang kanyang katawan kaya naman wala siyang alam na gawin kung hindi ang manood ng TV. Nagsimula siyang maglipat-lipat ng mga channels hanggang sa mapatigil siya. Muntik na niyang mabitawan ng remote sa nakita. May news tungkol sa kanya. Ngunit hindi ito tungkol sa kanyang pagkakakoma o sa ospital. Sa halip ay mga litrato ng isang dalagang kamukhang kamukha niya ang laman ng balita. Ang babae sa mga larawan ay halos salamin ng kanyang buong pagkatao. Ang hugis ng muka, ngiti, pati ang paraan ng pananamit. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Akisha. Hindi siya makapaniwala habang nakatingin sa TV. Pakiramdam niya ay nananalamin lang siya habang nakatingin sa babaeng nasa balita. Ano? Ngunit ang mas higit na nakakakilabot, nakita niyang nakayakap ito sa isang lalaki, ang kanyang matagal ng kasintahan, ang lalaking ilang taong nanligaw bago niya sinagot.
si Marcus. Nanlaki ang mga mata ni Akisha. Ang boyfriend niya ay kasama ngayon ng kung sino mang babaeng kamukhang kamukha niya. At ayon sa mga balita ay galing sa kanilang engagement party ang dalawa at ngayon ay nagbabakasyon sa Hawaii. Sinusulit ang kanilang off bago muling sumabak sa bagong pelikulang pagbibitahan ng dalawa. Nanginig ang kanyang mga kamay. Hindi malaman ni Akisha. Sasampalin ba niya ang sarili o kukurutin? Nananaginip ba siya? Paano nangyari to? Bulong niya sa sarili. Patuloy siyang nanood ng balita, umaasang may makikitang sagot. Ngunit ang bawat video ay parang dagok sa kanya. May litrato ang impostora habang nasa tabi ng kanyang ama, nakangiting tila walang problema. May video rin habang kasama nito ang kanyang mga kaibigan. Mga taong inaasahan niyang dadalaw sa ospital, ngunit sa video ay abala sa pagtawa at pakikipagkwentuhan sa babae. Parang pinipiga ang kanyang dibdib. Kung ang lahat ng mahal niya ay kinikilala ang babaeng nasa balita bilang Akisha, ngayon ay sino siya? Sino na siya sa ngayon at bakit may Akisha na kamukhang kamukha niya? Dalawa ba ang Akisha? Tila baliw na tanong niya sa sarili. Pakiramdam niya ay mawawala na siya sa ulirat. Paanong nangyari na may isa pang siya? Huminga siya ng malalim, pinilit pinapakalma ang sarili. Ngunit bago pa man siya magawa yun ay isang kakaibang detalye ang napansin sa isang picture. Isang behind the scene na larawan ng huwad na Akisha. Sa background ng litrato ay nakasabit ang isang kakaibang kwintas, gintong locket na may ukit na lumang simbolo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kilala niya ang locket na yon. Iyon ang iniingatan ng kanyang yumaong lola. Iniregalo nito yun sa kanya bago ito mamatay. How come she has my necklace? Nanginginig ang mga kamay na pilit niyang kinapa ang kwintas sa leeg niya. Wala ito ron. Ano bang nangyari? Gulong-gulong tanong niya sa sarili. Nabitawan niya ang remote. Nanginginig ang buong katauhan niya. Hindi na lamang ito tungkol sa kanya. May mas malalim na misteryo. Sino ang babaeng yun? At bakit tila lahat ay naniniwalang siya ang tunay na Akisha, habang ang tunay ay nakakulong sa ospital? Nanginginig ang mga daliri ni Akisha habang mahigpit ang hawak niya sa malamig na bakal sa kama niya. Ang isip niya ay puno ng tanong na walang makakasagot. Buong araw siyang tulala. Hindi niya halos nagalaw ang pagkain na dala ng staff sa kanya. Hindi niya malaman ang gagawin. Isa lang din ang malinaw sa kanya. Kaya walang dumadalaw sa kanya ay dahil all this time, akala ng lahat ang totoong Akisha ay kasama nila. Akisha, Tila huminto ang mundo niya sa narinig. Dahan-dahan siyang lumingon sa pintuan at muntik niya nang mabitawan ang hawak na baso ng tubig dahil sa nakita. Sa pintuan ay nakatayo ang isang lalaking may maamong muka, ngunit may katandaan na. Hindi nga niya agad nakilala ito, ngunit nang pagkatitigan niya ang matanda ay biglang bumalik sa alaala niya ang driver niya nung college siya. Mang Ruben? Mahina niyang tawag sa pangalan nito. Ngumiti ang matanda ngunit may lungkot sa mga mata nito. Hindi naman niya malaman ang gagawin, kaya naman tinitigan niya na lang ito. Hindi na ito mukhang mahirap gaya ng dati. Ang damit nito ay mas maayos na at napansin din niya ang suot nitong mamahaling relo. Nakaayos na din ang buhok dati ay basta na lang ding sinusuklay ng kanyang mga daliri. Lumapit sa kanyang matanda. Umupo ito sa gilid ng kama niya at nakipagtitigan sa kanya. Tila naman nailang si Akisha. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin hanggang sa may mapagtanto siya. Si Mang Ruben, tinawag siyang Akisha nito. Kilala siya ng matanda. Dahan-dahan siyang lumingon dito at nanlalaki ang mga mata. Akisha, marami akong dapat ipaliwanag sa iyo. Marahan itong hinawakan ng kamay niya bago nagsimulang magkwento. Hindi makapaniwala si Akisha sa bawat salitang lumalabas mula sa bibig ng matanda. Ang mami niya, na akala niya isang mabuting ina, ay ang dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito sa kanya. Pinakasalan lamang pala nito ang daddy niya, hindi dahil sa mahal nito ang lalaki, kundi dahil sa mana at kayamanan ng pamilya. Ang gusto lamang nito ay bigyan ng daddy niya ng isang heir na magmamana ng lahat ng meron nito.
isang heir na siyang mamanipulahin nito. Ngunit nang ipanganak siya ay hindi lamang siya ang lumabas. She has a twin sister, isang batang pinangalan ng Hikari. Ang totoo, Akisha. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Mang Ruben. Maaaring aminin ng mami mo na dalawa kayo sa daddy mo. Pero dahil sa patakaran ng ama mo na one-child policy katulad ng ibang Chinese family, natakot siyang ayawan kayo ng daddy mo at tinago niya si Hikari. Ikaw ang pinili niyang lumaki sa harap ng lahat, habang si Hikari ay pinalaki ko. Ako naglalaga sa kanya. Nanlamig si Akisha. Bigla niyang naalala ang mga panganaginip noong bata siya. Isang batang babae na kamukha niya. Nakatingin sa kanya mula sa likod ng salamin. Laging nakangiti, ngunit hindi nakapagsasalita. Akala niya noon ay imahinasyon lamang yun. Ngunit ngayon ay malinaw na hindi. Bakit siyang kinikilala ng Akisha ngayon? Ano nangyayari? Nanginginig niyang tanong. Bumuntong hininga si Mang Ruben bago nagpatuloy sa pagkukwento. Sinabi nito noong maaaksidente siya at halos mawala ng pag-asa ang mga doktor. Agad nakaisip ng masamang plano ang kanyang mommy. Imbis na hintayin ng milagro ay nagpa siya itong ipapatay siya. Kapalit niya ay si Hikari ang ipinalit nito bilang Akisha. Isang masigla, malusog at handang humalili bilang nag-iisang anak at tagapagmana. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Akisha. Ang mismong mommy niya na akala niya'y palaging magtatanggol at magmamahal sa kanya ang mismong nagplano ng kanyang kamatayan. At doon na ipinagtapat ni Mang Ruben ang pinakamasakit na dahilan kung bakit siya kasama nito ngayon. Binayaran ako ng mami mo ng napakalaking halaga. Ang utos niya ay patayin ka. Gawin na lang na parang hindi ka kailanman nagising mula sa koma. Ngunit, hindi ko magawa, Akisha. Lumaki kang kasama ko sa mansyon. Ikaw ang batang lagi kong inaalagaan. Naalala ko pa nang bigyan mo ko ng candy nung wala akong pera para sa hapunan. Paano ko ipapapatay yung batang tinuring ko ng parang anak? Napaluha ang matanda. Hindi na rin napigilan ni Akisha ang pagdaloy ng mga luha niya. Hinihintay niyang sabihin ni Mang Ruben na nagloloko lang ito. Hinintay niyang sabihin na joke lamang ang lahat, ngunit hindi. Anong ginawa mo? Nanginginig na tanong ni Akisha. Patuloy ang pagtulo ng luha niya. Nararamdaman naman niya ang paghigpit ng hawak ni Mang Ruben sa mga kamay niya. Ipinadala kita rito. Sa islang ito, pinakausap ko sa mga doktor na huwag sabihin kanino man. Akala ko baka sa oras na makahanap ako ng paraan para mailigtas ka ay maaari kang bumalik. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging kampante si Hikari sa buhay bilang ikaw. At unti-unti ka namang nakakalimutan ng lahat. Ngayon, siya na ang tinuturing nilang tunay na Akisha. Hindi nakapagsalita si Akisha. Pakiramdam niya unti-unting gumuho ang mundo niya. Tila ba lahat ng bagay sa paligid niya ay unti-unting nagbabagsakan at nababasag. Lahat ng alaala ng mami niya, ang mga yakap, ang mga halik at ang pag-aalaga sa tuwing siya'y may sakit. Lahat pala yun ay balat kayo at para lamang sa misyon nito. At ngayon, malinaw na ang lahat sa kanya. Pinili ng ina niya ang kayamanan kaysa sa buhay mismo ng sarili nitong anak. Ngunit higit pa roon, isang tanong ang sumisigaw sa kanyang utak. Maging ang daddy niya ba ay naloko nito? Kaya ba hindi siya nito kilala? Lumipas ang mga araw hanggang sa piniyagan na siya ng kanyang doktor na umuwi. Sa tulong ni Mang Ruben ay nakalabas si Akisha mula sa ospital. Itong nagbayad ng bills niya bago isinama siya pauwi ng mansyon nito. Doon ipinaliwanag ni Mang Ruben sa kanya ang lahat. Ginamit nito ang perang ibinayad dito ng mami niya at nag-start ng business. Pinalago nito yon sa tulong ng pamangkin nito at ngayon ay isa na yon sa pausbong na kumpanya sa bansa. Kaya naman hindi na mahirap at hamak na driver si Mang Ruben. Kaya naman may koneksyon at kapangyarihan na rin ito para itago siya at ang nangyayari sa kanya sa nanay niya. Nang makarating sila sa mansyon ni Mang Ruben, ay agad siyang ipinakilala kay Teo. Siya ang pamangkin ko. He can help you with anything. Pakilala ng matanda rito. Bagamat nag-aalinlangan ay wala ng ibang pagpipilian si Akisha. Inilahad niya ang kamay. Ay Makisha! Pagpapakilala niya dito. Tumango naman ang lalaki at tinanggap ang pakikipagkamay niya. Theodore Machu,
You can call me Teo. If you need anything, just tell me. Marahan siyang ngumiti rito. Tumingin muna siya kay Mang Ruben bago nagsalita. I need information about my family. I mean, I know them, but I need new information. Tumango naman si Teo sa kanya. Consider it done. Nito. Noong sumunod na araw ay paulit-ulit na nakakatanggap ng email si Akisha mula kay Teo. Binilhan din siya ng bagong cellphone nito upang mas madali niyang makontak ito. Lahat ng gusto niyang malaman sa ina at kapatid ay nasa email. Mula sa work nito, mga bagong kaibigan at sa ugali sa trabaho. Doon din napagtanto ni Akisha na tila ay pareho silang magaling umarte ng kapatid. O baka nga mas magaling pa siya. Dahil mula sa mini role niya 5 years ago ay nagawa nitong magkaroon ng hit series na ito ang bida. Hindi rin niya alam kung bakit, ngunit gusto niyang isipin na katulad niya ay biktima lang din ito ng kanilang ina. Na katulad niya ay wala itong alam na buhay pa ang totoong Akisha. Nagsimula siyang pumunta sa Maynila kasama si Teo. Pasimple nilang inalam ang buhay ng pamilya niya. Obviously, ay hindi niya halos magawang makalapit sa daddy niya dahil sa security nito. Ang mami naman niya ay ganun din. Private ang social media ng dalawa, kaya naman ang tanging kapatid niya ang nai-stalk niya. Sinusundan din niya ang babae. Sa work nito, sa coffee shop na madalas tambayan at nakikita niya kung paano ito mamuhay bilang siya. Kung gaano ito kasaya sa buhay nito bilang peking Akisha. Hanggang sa hindi na siya nakatiis, nagpasya na siyang magpakita sa kapatid. Agad siyang kinausap ni Teo. Nagpasama siya rito para puntahan si Hikari. Pinantahan nila ito sa isang set kung saan kasalukuyang nagsushooting ang babae ng bago nitong movie. Pinanood niya kung paano magtrabaho ang kapatid. Nakatayo siya sa gilid ng daan habang pinagmamasdan ng kapatid niyang nakangiti. Pinapalakpakan ng mga tao at yakap-yakap ang lalaking ilang taon niyang minahal, si Marcus. Hinintay niyang matapos ang shooting nito at nang makita niya ang kapatid na papalapit na sa kotse nito para umuwi, ay doon na siya nagpakita sa babae. Hikari! Mahina niyang tawag dito. Kita niyang pakinto ng kapatid na tila ba nagulat ito hanggang sa bumuntong hininga ito at bumalik sa paglalakad na parang walang nangyari. Hanggang sa nakarating na sila sa parking lot. Inilalagay na nito ang mga gamit sa backseat ng sasakyan nang muli niya itong tawagin. Hikari! Doon na tuluyang huminto ang babae. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya at sa unang pagkakataon ay nagtagpo ang kanilang mga mata. Halos mapatigil ang mundo ni Akisha. Para bang nakaharap siya sa salamin. Kamukhang kamukha niya ang kapatid lalo na sa malapitan. Halata rin ang gulat sa mukha nito. Tila ba nakakita ng kung sinong multo at na estatwa sa kinatatayuan. Alam kong nakakagulat. Mariing wika niya. Ngunit gusto kita makausap kung ayos lang sa'yo. Ikaw si Hikari, hindi ba? Lumingalinga ang babae. Kita niyang pagkabahala sa mukha nito. Ngunit ilang segundo lang ang tinagal nun at agad itong ngumiti. Hindi kita kilala. Mariin itong sagot habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Umalis ka na. Napakuyom siya ng kamao. Alam niyang nagsisinungaling lang ito. You know the name Hikari earlier. Tumigil ka na nung tinawag kita. You know about me, right? You know about who I am. Inaasahan niyang itatanggi ng babae ang sinabi niya. Pero lumingon lamang ito sa paligid bago nagmamadaling sumakay ng kotse at isinara ang pinto. Hikari! Hikari! Mabilis niyang hinabol ito. Pinilit pa niyang ikalampag ang mga kamay sa salamin ng kotse pero hindi tumigil ang kapatid. Mabilis nitong binuksan ng makina at pinaandar yun. Parang pinagsukloban ng langit at lupa si Akisha. Alam niya. Bulong niya sa sarili. Alam ni Hikari ang totoo. Kilala siya nito, ngunit imbis na magpaliwanag ay pinili nitong umalis. Pinili nitong takasan siya. Nagnitngit ang mga ngipin ni Akisha at nanginginig ang mga kalamnan niya habang tinitingnan ang papalayong kotse ng kapatid. Hindi pa tapos ang laban. Hindi siya papayag. Kung itinatanggi siya ng kapatid ay kailangan niyang huliin ito sa ibang paraan at paaaminin. Isang paraang magpapatunay na siya ang tunay na Akisha at ang lahat ng nakikita ng mga tao ngayon ay isang kasinungalingan. Buong biyaheng tulala siya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Plinano ba ni Hikari at ng mami niyang lahat?
paano nito napapayag ang kambal niya na gawin ang mga bagay na yon? Ang iwan kung sino man siya at magpanggap na kakambal nito. Does Hikari know about her mother true nature? O pumapahig lang ito para sa pera? Kinabukasan ay muli niyang sinubukang kausapin ng kapatid. Pinalo niya ito sa social media at chinat doon, ngunit wala itong reply. Sinubukan din niyang kontakin muli ang daddy niya ngunit hindi na ito sumasagot, and for some reason ay tila ba nakablock ang numero niya sa telepono nito. Hindi rin naman siya pinayagan ni Teo na kontakin ang ina niya dahil paniguradong magsisimula na naman ito sa panibagong plano para mawala siya at makip ni Hikari ang identity niya. Kaya naman wala siyang pagpipilian kung hindi ang muling puntahan ng kapatid. May ideya na siya na hindi nito sinabi sa mami nila ang pagkikita nila, kaya naman malaya pa rin siyang gumalaw. Noong sumunod na araw ay muling pinuntahan ni Akisha ang kapatid. Sa tulong ng koneksyon ni Teo ay nakapasok si Akisha sa dressing room ni Hikari ng araw na yon. Nagtago siya sa mga nakatambak na damit hanggang sa dumating si Hikari na maarting umupo sa sofa na katabi lang niya. Yeah, it's so annoying. I don't know what to say. I really don't like hanging out with fans. They're so loud and annoying. Umirap sa hangin si Hikari. I wish I won't have to meet them. Nakakainis sa mga kasing manager ko. Gusto ako laging bumbati sa mga fans na kumakayakap parang close kami. Napahinto si Akisha sa narinig. Her sister hated her life at hindi rin ito masaya sa kung anong meron ito ngayon. Kasikatan at mga fans? Hindi na matiis ni Akisha ang sarili. Agad siyang lumabas sa pinagtataguan niya. Nabangga pa niya ang isa sa mga shelf na gumawa ng malakas na ingay. Napatigil naman sa pakikipag-usap si Hikari bago mabilis itong lumingon sa kanya. Pareho silang hindi nakagalaw kaagad. Mukhang hindi rin sanay ang babae na nakikita anto ang sarili sa kanya. May, I'll call you later. Anito bago mabilis na ibinaba ang tawag at humarap sa kanya. Nagtiimbagang ito. Paano ka nakapasok? Bakas ang inis sa boses ng babae. Koneksyon. I need to talk to you, Hikari. Umalis ka na! Sabi nito, halatang nanggigigil na. Bago pa ako magpatawag ng tao at ipahuli ka. We really need to talk. Please. Pakiusap niya rito. Ngunit mabilis lang itong bumalik sa pagkakaupo. Leave! Tila naman may kung anong pumitik sa utak ni Akisha. Nagsimula na siyang magtaas ng boses. Huwag kang magpanggap na hindi mo ako kilala. Alam mo kung sino ako. Huwag kang duwag, Hikari. Mabilis naman napatayo ang babae. Pasimple itong tumingin sa labas bago siya titigan ng masama. Napuno ng tensyon ang silid. Sa sobrang inis ay hindi na napigilan ni Akisha ang sarili at sinugod ang kapatid. Mahigpit niyang hinawakan ng braso nito. Tingnan mo ako sa mata. Inis na bulong niya. Sabihin mong hindi mo ako kilala. Sa harap ko. Ngayon. Malakas naman siyang itinulak nito. Nanlalaki ang mga mata na para bang may ginawa siyang karumal-dumal na krimen. I'm calling the security! This is harassment! Ngunit imbis na matakot ay humakbang lamang si Akisha papalapit. Nanginginig ang mga kamay. Then you have to explain why we look alike. Just tell me the truth, Hikari. Why you're sucking up with this life if you hate it? You hate dealing with fans? Alam mo nga kung ang tunay na Akisha. Umiling si Hikari. Nakataas ang kilay. Hindi kita kilala. Imposibleng may ibang Akisha. Ako lang yon. Ang lahat ng ito. Akin. Itinuro nito ang sarili sa salamin. Nanikip ang dibdib ni Akisha. Huwag kang magsinungaling. Akong lumaki kasama si Papa. Ako nakipaglaban sa lahat ng expectations niya. Akong umiyak gabi-gabi kapag umaalis siya. Akong minahal ng... Naputol ang kanyang tinig ng mangilidang luha. Tumaas ang tono ng boses ni Hikari. Tigilan mo ako! Bakit mo pinipilit na ikaway ako? Para saan? Para maagaw mong lahat ng pinaghirapan ko? Pinaghirapan mo? Nanginginig ang boses na tanong niya sa kapatid. Halos mapasigaw. Yun ang buhay ko! Hindi mo yung pinaghirapan. Ninakaw mo yun mula sa akin. Alam mo ba kung anong dinanas ko sa ospital? 2 linggo kong gising na mag-isa. Walang dumadalaw at halos mabaliw ako na hindi ko alam kung bakit wala man lang bumibisita. You know that I'm the real Akisha. Don't you dare to deny it again.
Natigilan si Hikari. Saglit itong tila ba nag-isip ngunit agad din itong ngumiti. Isang mapanuyang ngiti. At bakit naman ako maawa? Hindi ko ginusto na itago ako. Hindi ko gusto na maging anino ng sarili kong kapatid. Now that I'm living the life everyone dreaming of, hindi ko to i-give up basta-basta. This life chose me. Ngayon si Akisha naman ang natigilan. Ilang segundo siyang napatitig lang sa kapatid. Hindi ikaw ang pinili. Ninakaw mo lang ang dapat sa akin. Nakikiusap ako sa'yo, Hikari. Let's end this. Lumapit pa siya rito at halos hawakan na niya ang balikat ng kapatid, ngunit mabilis tong umatras. Hikari, ibalik mo sa akin ang buhay ko. Hindi ako mabubuhay ng ganito. Ngunit tinawanan lamang siya ni Hikari, malamig at puno ng pang-aalipusta. At bakit ko naman gagawin yon? Para bumalik ako sa pagiging wala? Para muling itago? Para maging anino ulit? Hindi, Akisha. Hindi ko na ibabalik ang buhay mo. Mas gusto ko ang buhay ko ngayon. May pamilya ako, may kasintahan ako, may pangalan ako. At higit sa lahat sila naniniwala na ako si Akisha. At ikaw? Itinuro siya ng kapatid. May mumunting ngisi sa mga labi nito. You can leave as Hikari. I don't care what you do with your life. Tuluyan ang bumuhos ang luha ni Akisha. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa takot kundi dahil sa matinding galit at panghihina. Hikari, kapatid kita. Ayoko magkagulo tayo. Please, let me see Papa. Ngumisi si Hikari. Tinitigan siya nito na tila ba natutuwa itong makita na nahihirapan siya. Malamig nitong tugon. He doesn't know you exist. Umalis ka na. Hindi alam ni Akisha kung bakit tila ba nainis siya sa narinig. Siya pang hindi kilala ng ama ngayon. What do you mean? I'm his daughter. Kilala niya ako. Kailangan ko makausap si Daddy. Kailangan niyang malaman ng totoo. Mas lalong ngumisi ang kapatid niya. Who will believe you? Mom, back me up. Marahan itong tumawa, puno ng panguuyam. No one will believe you here. Napakuyom siya ng kamao, hindi na niya halos mapigilan ng galit. Lumapit siyang muli sa kapatid at halos magmakaawa. Hikari, kapatid kita. Ayokong agawin sa iyong lahat. Gusto ko lang ibalik ang sa akin. Pakinggan mo naman ako. Nakikiusap ako, ibalik mo ang buhay ko. Huwag mo kong gawing multo habang buhay. Subalit imbis na maantig ay tinaasan siya ng kilay ng babae. At bakit ko gagawin yon? Bakit ko ibibigay lahat ng hawak ko ngayon? Para kanino? Para sa'yo? Hindi mo na mababawi ang nakaraan, Akisha. Ako na ngayon ikaw at wala ka nang magagawa doon. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatarak sa puso ni Akisha. Nanginginig siya nga paatras habang si Hikari naman ay nanatiling nakatayo. Parang isang Diyos ang ipinagtanggol ang kanyang trono. Sa sandaling yun ay malinaw ang lahat kay Akisha. Mga parehong uhaw sa yaman at kapangyarihan. Mas gustong manatiling magnakaw kaysa kilalanin ng dugo at laman nilang dalawa. Pagkatapos ng matinding sagutan nila ni Hikari ay doon na tuluyang napagtanto ni Akisha na wala na siyang natitirang pag-asa. Hindi na siya kailanman kikilalanin ng kanyang kakambal. Malinaw na sa kanyang lahat. Alam nitong lahat ng nangyari sa kanya at alam nitong itinago siya at alam din nitong halos patayin siya ng kanilang ina. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun ay pinili pa rin itong angkinin ng kanyang buhay at itapon siya na parang wala. Habang mag-isa siyang nakupo sa condo unit na binili ni Teo para sa kanya, ay nanginginig ang mga kalamnan niya habang nagsasalita. Kung ayaw niyang ibalik ang buhay ko, bulong niya, halos mabaliw sa galit. Sisiguraduhin kong mawawala rin sa kanyang lahat ng bagay na kinuha niya sa akin. Marahan naman na lumapit sa kanyang lalaki. Hinawakan siya nito sa balikat na para bang naiintindihan nitong nararamdaman niya. Si Teo lamang ang nakasaksi sa paglalagablab ng damdamin ni Akisha. Although tahimik lamang itong nakatayo sa gilid at pinagmamasdan siya, alam niyang kakampi niya ito. Kahit panoong una ay ayaw sana nitong hayaan siya, ngunit noong makita siya nitong umiiyak sa inis at lungkot ay hindi na ito nakatiis pa. Kung gusto mo makaganti, hindi sapat na sumugod ka lang at makapag-away. Kailangan mong wakasan sa paraang hindi siya makakabangon.
Matutulungan kita doon, Akisha. Bahagya siyang napatitig kay Teo sa hindi niya malaman na dahilan ay may kakaiba sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya kasunod doon ang pamumula ng pisngi niya. Akisha, Untag ni Teo sa kanya. Wala sa sariling napatango na lamang siya at nagsimulang sabihin dito ang kanyang plano. Kinabukasan, nagsimula siyang magsulat. Nagpadala siya ng mga anonymous letters na nakalagay lamang sa simpleng sobre. Ipinapasok sa gate ng malaking bahay ng pamilya nila. Umaasa siyang ang mga simpleng liham ay makakarating sa mami niya o mas better, sa daddy niya. Alam mo ba kung anong nangyari sa isa mo pang anak? Hindi mo ba naaalala ang perang ibinigay mo kay Mang Ruben para itapon siya? Hindi tumigil sa pagpapadala ng sulat si Akisha. Gumawa siya ng iba't ibang paraan para mas masira ang kapatid at ang mami niya. Gamit ang kasanayan ni Teo sa hacking ay sinimulan nilang i-trace ang mga galaw ni Hikari. Nakapasok sila sa email nito, nakita ang schedule ng tapings, ang mga endorsements, pati na rin ang private messages nito sa boyfriend nitong si Marcus. lahat ng schedule niya, alam na natin. Sabi ni Teo habang nakatitig sa laptop. Kung gugustuhin mo, kaya ko ipalabas na ikaw ng susulat ng mga liham na to. O kaya naman, ma-expose sa mga bagay na tinatago niya. Napangiti si Akisha, ngunit malamig yun. May mas maganda akong plano. Gusto ko mawala ng tiwala sa kanyang lahat ng tao. Gusto kong sirain ang imahe niyang matagal niyang pinaghirapan. What are you planning to do? Curious na tanong ng lalaki. Ngumisi siya. You will know. Mula ng araw na yun ay sinadya niyang magpakita sa mga lugar kung saan naroon si Hikari, sa malalayong sulok ng studio, sa gilid ng kalsada habang nasa loob ito ng sasakyan, o minsan ay sa isang mall na tila aksidenteng nakakasalubong ito. Tuwing makikita siya ng kakambal, nanlilisik ang mga mata nito, halatang natatakot. Although sinisigurado niyang tanging ito lamang ang nakakakita sa kanya, ay halata sa babae ang takot. Darating ang araw. Bulong ni Akisha habang pinagmamasdan nitong tumatakbo papasok sa van. Na ikaw mismong sisigaw sa harap ng lahat na hindi ikaw si Akisha. Isang gabing tinututukan nila ang cellphone ni Hikari gamit ang hacking program ni Teo. Doon nila nadiskubre ang mga palihim nitong transaksyon. Ilang produkto ang hindi nito ginagamit, ngunit ini-endorso pa rin. Mga bayad na kontrata na hindi alam ng manager nito. Kung ilalabas natin to, masisira agad ang pangalan niya. Ngunit umiling si Akisha. Hindi pa. Gusto ko munang dahan-dahanin. Gusto kong makita siyang masiraan ng loob bago siya tuluyang bumagsak. Nandito lang ako para suportahan ka. Seryosong sagot sa kanya ng lalaki. Kung gusto mo silang sirain, sisirain natin sila. Marahan itong hinawakan ng kamay niya. Naramdaman naman ni Akisha ang pagdaloy ng init sa buo niyang katawan at tila napapaso niyang binawi ang kamay. I can do it. I want to be the one who ruins them. Just help me out sometimes. Nauutal na pakiusap niya rito. Tumango naman ang lalaki at ngumiti. Anything you want. Kaya naman nagsimula siya sa mas maliit na paraan. Isang vlog ang lumabas online. Nagsasabing peke ang pagiging mabait at inosente ni Hikari. May mga larawang edited, may mga kwento ng arrogant attitude sa set, at may mga kwento mula sa insider na nagsasabing hindi ito ang totoong anak ng kanilang ama. Sa una hindi ito pinansin ng publiko, ngunit nang paulit-ulit itong lumabas at nagsimulang may mga anonymous account na nagpo-post ng parehong kwento. Unti-unting kumalat ang chismis. Lumipas sa mga linggo at mas lalo pang dumami ang basher ng kapatid. Kahit wala namang napapatunayan ay may iilan pa rin ang naniniwala sa fake news na ipinakalat niya. Naging masaya naman si Akisha dahil doon. Nakikita niyang unti-unting naaapektuhan ng kapatid. Ang dating tila reyna kung maglakad sa mga event ay tila balisa na ngayon. Tuwing nakakatanggap ng news si Hikari tungkol dito o nakikitang muli si Akisha sa di inaasahang lugar ay nawawala ang kontrol nito. Isang gabi ay nagtagpo silang muli sa isang parking lot. Walang katao-tao roon dahil halos hating gabi na, kaya naman kinuhanan ni Hikari ang pagkakataon para lumapit siya. How long are you gonna follow me, ha? You're the one who makes fake news, hindi ba? Nagngingit-ngit na tanong nito. Ngumisi si Akisha. You know what?
You have no evidence that I did that. And I will keep following you until you make a decision to tell Daddy everything. Hindi naman nagpatinag si Hikari. Humalikip-kip ito at tinitigan siya. Why don't you go straight to Dad? Is it because you know he won't believe you? After all, you have no evidence that you're his daughter. You have no DNA test. At maging si Mang Ruben ay blacklisted sa kanya. Ngumiti ito. What do you mean? Naguguluhan na tanong niya. Oh dear, you don't know? Mang Ruben stole from Dad. Money. So kung iisipin mong gamitin si Mang Ruben para muling makausap si Dad, don't you dare. Mas lalo niya lang iisipin na impostor ka. You have nothing against me, Akisha. You don't think Mom planned this thoroughly? Of course she did. Tanggapin mo na lang kasi ang lahat. Ikaw na ngayon si Hikari and all Dad's asset belongs to me. Mabilis itong naglakad papalayo. Sinundan naman niya ito ng tingin habang nakakuyom ang kamao. Liar! Sigaw niya sa isipan. This past few days ay alam niya kung paano naaapektuhan ng kapatid sa mga fake news niya. Hindi ito bato. Hindi ito katulad ng inaakala nito. Hindi ito strong katulad ng iniisip niya. I think I should start playing more seriously this time. Anya sa sarili. After all, para sa kanya ay wala nang mas matamis na hustisya kesa sa makita si Hikari na mawala ng lahat ng bagay na minsan ay kinuha nito. Hindi na kontento si Akisha sa mga liham at fake news lang. Alam niyang mas magiging mabisa ang kanyang ganti kung mismong imahe ni Hikari ang dudungisan niya. At ano pa nga bang mas masakit para sa isang sikat na artista kundi ang unti-unting masira ang reputasyong pinaghirapan nito. Kaya naman sa tulong ni Theo ay nagsimula siyang sumulpot sa mga piling okasyon kung saan alam niyang nandoon ang kakambal niya. Minsan ay mga press conference, minsan ay small show, at minsan naman sa private na party ng mga kasamahan nito sa industriya. Dahil halos magkapareho ang kanilang muka ay madaling mapagkamalan ng iba na siya si Hikari. Sa unang pagkakataon, nagsuot siya ng dress na halos katulad ng sinusuot ni Hikari. Makukulay, elegante at pansin na pansin. Habang nakatayo siya sa gilid ng isang lounge area, sinadya niyang kunot-kunutin ang noon niya at hindi batiin ang mga lumalapit. Ipinapakita niyang iritang-irita siya. May ilang reporters na nagtangkang hingan siya ng interview, ngunit imbis na ngumiti at sumagot ng magalang ay sinimangutan lamang niya mga ito. Hindi ba trabaho niyo lang naman ang mag-usyoso? Malamig niyang sabi sa isang reporter na nagtanong tungkol sa kanyang bagong proyekto. Napamulagat ang lahat. Hindi yon ang tipikal na sagot ng isang Hikari na kilala nilang laging sweet at approachable. Dahil maraming nakarinig ay agad siyang nakarinig ng bulungan. Grabe, suplada pala siya sa personal. Baka nagbago na yung ugali niya dahil sumikat na. Noong gabing ding yun ay nagtrending issue tungkol kay Akisha. Mas lumala ang bashing at this time ay may mga naka-video na nangyayari kaya naman hindi may tatanggi niya na hindi siya yun. Maliban na lang kung aamin itong may kakambal siya. Makalipas ang ilang araw, muli siyang sumulpot sa isa pang event, isang fashion gala kung saan inimbitahan si Hikari bilang special guest. Gaya ng dati ay pinunteriya ni Akisha na unahan ng kanyang kapatid. Dumating siya ng mas maaga, nakapustura at agad nakihalubilo sa mga bisitang hindi naman niya talaga kilala. Alam niyo ba, hindi ko naman talaga gustong brand na to eh. Masyado kasing cheap. Dagdag pa niya bago tumawa ng malakas. Sinadya niyang iparinig sa mga vlogger na naroon at wala pang 5 minuto ay may headline na tungkol sa kanya. Akisha, tinawag na cheap ang brand na nag-sponsor ng gala. Kinabukasan na ilaman yon ng entertainment sites. Ang mga fans ay nagulat at ang ilan naman ay dismaya. Mula roon ay nagsimulang umusbong ang pangit na imahe ni Hikari bilang mayabang at walang respetong artista. Ang daming mga brands na hindi nag-renew ng kanilang kontrata at maging ang ibang artista na dati ay close nito ay mabilis na nag-unfollow sa social media. Nung sumunod na araw sa set ay halata sa babae ang pagod at inis. Nakikita niya mula sa malayo ang inis nito at maging si Marcus ay sinisimangutan na. Mas lalo tuloy lumala ang chismis at hindi na nga nagtaka si Akisha nang maging trending ulit ito kinagabihan. Hanggang sa makatanggap na siya ng tawag sa babae. What the hell are you doing? Anito mula sa kabilang linya. Hindi na niya tinanong pa kung paano nito nakuha ang numero niya. Alam niyang may ways din ito. Kumusta ang palabas ko, Twin?
Nag-enjoy ka ba? Nakangising tanong niya rito. Dinaig niyang pagbagsak ng kung anong gamit sa kabilang linya. You're planning to ruin my life? Nanginginig na sigaw ni Hikari sa kanya. Stop this instant, Akisha! Kung ayaw mong sabihin ko kay mami na buhay ka pa! Ngunit hindi pa doon natapos si Akisha. Sa 3 pagkakataon ay sinadya niyang puntahan ng isang mall show kung saan may mall tour ang kakambal niya. Habang na-stuck si Hikari sa biyahe, sinamantala ni Akisha ang pagkakataon. Lumabas siya sa publiko at nagpakitang parang hindi natutuwa sa fans nito. May isang batang lumapit sa kanya at humingi ng autograph. Sa halip ng umiti ay sinadya niyang hindi pansinin ito. At nang pilitin siya ng ina ng bata ay sinadya niyang irapan ito at maarteng nagsalita. Kulit naman. Hindi niyo ba nakikita? Busy ako. Mabilis yun narinig ng kanyang manager. Hinila siya nito papalayo sa mga tao at pinagsabihan. Ano ba nangyayari sa yung bata ka? Ang dami-daming tao. Galit na tanong nito sa kanya. Ngunit imbis na mag-sorry ay naggalit-galitan pa siya. I don't care about anything. I'm tired. Anya, halata naman na nagulat ang manager niya, maging ang iilang kasamahan niya sa trabaho. Dahil nga sikat na personalidad ang kapatid ay hindi na siya nagtaka nang may nakakuha ng ebidensya ng pagka-attitude niya. Kumalat agad ang video sa social media. Sa loob ng ilang oras ay trending na ang #ArrogantAkisha. Libo-libong bashers ang biglang lumitaw, pinupuna ang ugali ng idol na dati ay minahal nila. Is this your plan? Tanong sa kanya ni Teo isang gabi. Nakaupo ito sa sofa sa loob ng office niya. Yeah, I'm making sure na hindi nagugusto yung panihikari na maging Akisha kapag bumagsak ang image niya sa lupa. That's when I strike harder. Nakangising Anya. Bumuntong hininga naman ng lalaki bago siya tinitigan. Just make sure that you won't get hurt in the end. Especially right now. Nakasama mo si Marcus. Kumunot ang noo niya. What's up with Marcus? Naguguluhan na tanong niya rito. Nagkibit-balikat naman ng lalaki bago tumayo at naglakad na papalabas. Tiningnan naman niya ito ng may pagtataka. This past few days kasi ay tuwing magkikita sila at mapag-uusapan ng tungkol sa kapatid niya at ex-boyfriend ay tila nawawala sa sarili ang lalaki. Minsan ay bigla na lamang itong magtatampo o magsasawalang kibo. Naiisip tuloy niya na dahil lang yun sa stress nito. Mas lalo pa niyang pinalala ang sitwasyon ng minsang magkunwari siyang lasing sa isang after party na hindi naman invited ang kapatid niya. Matapos niyang mag-gate crash ay pinanood siya ng lahat habang nagsasalita ng masama tungkol sa ilang sikat na artista. Hindi na nga napigilan ng network ang unti-unting pagbagsak ng career ng kapatid niya. Nagsimula ng mawala ng endorsement si Hikari. Ang ilang brands ay umatras at natatakot na madamay sa kontrobersya. Ang manager nito ay halos mabaliw sa kakaisip kung paano ipatatanggal ang imahe ng kanyang alaga. Ano ba tong pinaggagawa mo, Akisha? Sigaw ng manager nito nang makausap nito ang kapatid niya sa isang women's bathroom. Nasa loob lang siya ng isang cubicle, kaya naman naririnig niya na pinapagalitan ito. Ilang taon nating pinaghirapan ang karir mo, tapos ngayon sinisira mo lang? Ngunit si Hikari, litong-lito na't hindi maipaliwanag ang lahat. Hindi ako yon! Hindi ako yung nandun! Ang tanging nasagot na lamang nito. Kung ganun ay sino? Sinong nandun? Frustrated na tanong ng manager, ngunit walang maisagot ang kapatid niya. Sino nga bang maniniwala rito kung sasabihin nitong may kakambal ito ngunit hindi kilala ng lahat? Hindi maiwasan na matuwa ni Akisha. Gabi-gabi kasama niya si Teo at pinapanood nilang social media ang mga video. Binabasa niya ang libu-libong komento ng mga dating tagahanga ni Hikari. Ang yabang niya pala, hindi ko na siya susuportahan. Sayang, idol ko pa naman siya dati. Sa bawat salitang yun, alam ni Akisha na isa yung sugat na tumatarak sa dibdib ng kapatid at sa bawat sugat na yun ay mas lalo namang napapawi ang sakit sa puso niya. Ngayon, alam mo ng pakiramdam na mawala ng lahat. Bulong niya habang nakatingin sa larawan ng kanyang kapatid na nakapaskil pa sa isang billboard. Hindi mo na kailangang ibigay sa akin ang buhay mo. Sisiguraduhin kong kusa itong mawawala sa'yo. Hindi lamang sa career na apektuhan si Hikari, maging ang relasyon nito sa kanyang boyfriend ay nagsimulang maapektuhan. Dahil nga si Marcus ay kilalang boyfriend ni Hikari ay hindi rin ito nakaligtas sa bashing. Minsan, habang magkasama ang dalawa sa isang cafe ay may biglang lumapit na fan ng babae at nagtanong kung totoo bang minumura nito ang fans. Hindi!
Halos pasigaw na sagot ni Hikari, ngunit sa tono nito ay halatang desperado. Lalong nagduda ang fans, may mga nagsimula ng magbulungan. Maniwala kayo sa akin! Hindi ko ginawa yon! Pakiusap pa nito sa mga nanonood. Halata naman na walang naniniwala rito at kinakailangan pa itong hilain ni Marcus papalayo sa mga haters. Makalipas lang ang ilang linggo ay halos wala ng proyektong natitira para kay Hikari. Ang mga dati kaibigan nito sa industriya ay lumayo din. Ang mga brands ay tuluyan ng nagputol ng kontrata. Sa social media ay puro galit at paninira na lamang ang nababasa niya. Isang gabi, matapos ang isang matinding eskandalong kumalat online ay naglakas loob si Hikari na harapin siya. Tinawagan siya nito nakipagkita. Sa unang pagtatagpo pa lamang ay kita na ni Akisha ang pagod sa mukha ng kapatid. Malalim ang mga mata nito na halatang wala pang tulog, tila balisarin na napapalingalinga. Hindi na nga siya nagtaka nang bigla na lamang siyang sinugod nito nang makita siyang papalapit. Ikaw! Ikaw ang sumira sa akin! Sigaw nito na halos mabasag ang boses. Ngumisi si Akisha, malamig at puno ng paghihiganti. Hindi ko sinisira ang buhay mo, Hikari. Binabalik ko lang sa'yo lahat ng kinuha mo sa akin. You're a bad witch! Nanginginig nitong sagot sa kanya. You're ruining my life! You mean the life that you stole from me? Nagkibit balikat siya. You know that I won't sit down, right? Remember how you belittled me before? Hindi na mangyayari yun, Hikari. Simula pa lang yan. Hindi pa ako tapos. Doon ay iniwan niya ang kapatid na litong-lito sa gagawin sa buhay. Nangingiti siyang bumalik sa kondo habang niluluto niya ang bagong plano. Ang target, si Marcus. Sa tulong ni Theo ay naging madali para kay Akisha na malaman ang lahat ng schedule at routine ni Marcus. Madalas nitong sunduin ng babae pagkatapos ng trabaho at tuwing weekend ay magkasama silang kumakain sa mga paborito nilang kainan. Isang gabi ay sinundan nila ito hanggang sa isang parking madilim at halos walang tao. Habang naglalakad ang lalaki ay biglang lumabas si Akisha mula sa anino. Nakasuot siya ng damit na parang kay Hikari at kahit ang kilos at tinig ng kapatida kapag nanlalambig sa binata ay ginaya niya. Hi! Anya, sabay hawak sa braso ng lalaki. Halatang nagulat ito ngunit dahil magkapareho sila ng mukha ng nobya nito ay hindi nito agad napansin ang pagkakaiba nila. Sa halip ay nagpatianod siya sa maikling lakad at kwentuhan. Pinili talaga niya maging sweet dito at buong gabi ay naging mabait siyang girlfriend. Kita niyang pagiging masaya ni Marcus at kahit na matagal na simula na magkasama niya ito ay may kurot pa rin sa puso ni Akisha na kailangan niyang gamitin ng lalaki sa pakikipaglaban niya sa kapatid. Ngunit ipinagpatuloy niya ang ginagawa at kinabukasan nang si Hikari na ang kasama nito ay kita niya na ang pagkunot ng noo ni Marcus nang mag-iba ang ugali ng nobya. Balisa at bawat minuto ay nakasinghal. Hindi ka ba masaya na magkasama tayo ngayon? Tanong ng lalaki rito. Nagtataka. Ayos ka naman kagabi ah. Napakunot noo si Hikari. Ano bang sinasabi mo? Anong kagabi? Kita ni Akisha ang pagkalito sa mukha ng lalaki. Nangunot ang mata nito habang sinusuri ni Hikari na para bang puzzle ito na kailangan niyang i-assemble. Hindi tuloy maiwasan ni Akisha na mapangiti. You should hide your face more. Nagulat pa siya nang mabilis na inayos ni Theo ang face mask niyang suot. Tiningnan naman niya ang lalaki na masama ang tingin kay Marcus. Ayos ka lang? Naguguluhan niyang tanong dito. Tumango naman ang lalaki ngunit hindi ito umimik. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba niya ang lahat. Ngunit pakiramdam niya ay galit ang lalaki sa tuwing nakatingin siya kay Marcus. Bagay na siyang hindi niya maintindihan. Nagpatuloy ang pagpapanggap niya. Madalas siya makipagkita kay Marcus kapag wala ang kapatid. Nung una ay sweet siya rito. Ngunit nang magtagal ay nag-a-attitude na siya. Minsan ay malambing at maalaga siyang girlfriend. Minsan naman ay wala sa mood at agresibo. Lalo tuloy na gulong isipan ng lalaki. Kapag nakikipagkita na ito sa kapatid niya ay lagi itong nakasigaw. Hindi naman malaman ni Hikari kung bakit nagkakagano ng boyfriend niya. Ang hindi nito alam ay dahil yun sa kanya. Hanggang sa huli ay pinili ng lalaki na makipaghiwalay sa kapatid niya. Bagay na hindi matanggap ng kapatid niya. Binodcast nito sa social media ang hiwalayan at ganon din si Marcus. Naging trending ulit ang dalawa, ngunit dahil sa issue ni Hikari ay mas maraming kumampi sa lalaki kaysa sa kanya. Hindi pa nakontento si Akisha.
Kung si Marcus ay nagawa niyang ihiwalay kay Hikari, ay gusto din niyang masira ang kanilang ina, ang babaeng tunay na may sala ng lahat. Sa simula ay nagsimula lamang siya sa isang text message, mga simpleng salita na nagiging lason sa utak ng kanyang ina. Alam kong ginawa mo, hindi ako patay. Isang araw, babayaran mo lahat ng kasalanan mo. Nagsimula na rin siyang magpakita sa mami niya sa mga lugar na madalas nitong puntahan, ang grocery, simbahan, mga charity event at kung minsan ay nagpapadala pa siya ng litrato nito sa mismong oras na kinukunan. Doon ito nagsisimulang mabahala. Sinusubukan siyang tawagan ito ngunit hindi niya sinasagot. Pinapadalhan din niya ito ng mga litrato ng pamilya nila. Noong mga bata pa siya, at sinasabing alam niya na si Akisha na kasama nito ngayon ay isang huwad at alam niya kung nasaan ang totoong Akisha. Hanggang sa isang araw ay nakipagkita sa kanya si Hikari. Pinuntahan siya nito sa isang parking lot at bago pa may makakita sa kanila ay pinapasok na siya nito sa kotse. Go abroad. I'll send you money every month. May inilabas itong suitcase at inabot sa kanya. Hindi niya mapigilan ang matawa. Do you think I want to go abroad? Of course, alam kong hindi. There's only one person who will keep living as Akisha, and that should be me. Excuse me lang ah. Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit balisa si Mom these past few days, at kung bakit tila nagbago si Marcus sa pakikitungo sa akin. Just please, just leave, okay? Or else, I'll get the media involved. I have a DNA test na magpapatunay na anak ako ni Daddy. And I also have forged documents that will make you think you're my twin sister who copies me and envies my life because Mom locked you up. You have choices, Akisha. Leave or go down with me. Mas lalo siyang nagngit-ngit sa galit. You stole my identity. And now you want me to act like you're doing a favor? Hindi makapaniwalang tanong niya. Nag-cross arms naman si Hikari. We will go down with this together. You for making me fool out of everyone, and me for siding with Mom. Actually, I can buy myself out. I can tell that I don't remember my name because of some accidents and blame everything on Mom. Choose Akisha. Napakuyom siya ng kamao habang nakatingin sa babae. Hindi niya aakalain na ganito pala ang kapatid. Mas malala pa sa nanay nila. Doon niya naisip na ilabas na ang lahat at tapusin na ang laro. Sa tulong ni Teo ay sinimulan nilang sirain ang mga sasakyan ng kanilang ina. Una ay simpleng pagbutas ng gulong dahilan para maliit ito sa isang mahalagang pulong. Sunod ay pag-alis ng ilang pyesa sa makina para bigla itong tumirik sa gitna ng daan. Minsan naman ay halos ikapahamak ng ina nang biglang hindi na gumagana ang preno habang pababa ito sa isang matarik na daan. Isang gabi, habang papauwi ang ina niya ay biglang may sumulpot sa gitna ng kalsada. Isang babaeng kamukhang kamukha ng anak niya na si Hikari. Walang iba kung hindi ang totoong Akisha. Napasigaw ito't muntik na siyang mabangga. Kita niya ang gulat at takot sa mga mata nito. Napasign of the cross pa ang babae bago nag-decide na bumaba. Ngunit nang makababa ito ay nakapagtago na sa malapit na poste si Akisha. Pinanood niya ang mami niya na halos mabaliw sa kakahanap sa kanya sa madilim na kalsada. Habang si Hikari ay patuloy na nasisira ang karira at iniwanan na ng boyfriend nito, ang kanilang ina naman ay halos mabaliw sa takot. Sa tuwing nakikita niya ito sa labas ay hindi maikubli ng ina ang pagkabalisa. Madalas ay nanginginig pa ang kamay nito at palihim na lumilingon-lingon na para bang may nakasunod. Ano nangyayari sa iyo, Mami? Tanong ni Hikari, minsan nang magkita sila sa isang coffee shop. Nakaupo sa di karayuan si Akisha at nakatingin sa dalawa at patuloy na binabantayan ng mga ito. Parang hindi ka mapakali. Ngunit hindi ito makasagot. Alam niyang hindi nito pwedeng sabihin ang katotohanan na ang anak na tinapon nito, ang anak na ipinapatay nito ay bumabalik ngayon para saktan siya dahil magmumukha lamang itong baliw sa harap ng anak. Nakaramdam siya ng pagkalabit. Nilingon niya si Teo na busy lang sa laptop nito kanina. Eto na. Meron na tayong sapat na ebidensya at records para tuluyang ilantad ang lahat. Ang mami mo, si Hikari, at ang buong kasinungalingan. Napangiti si Akisha. Malamig nang nilingon ang dalawa na patuloy na nag-uusap. Hindi na ako makapaghintay sa pagbagsak nila. Muli niyang narinig ang ingay ng mami niya. Nakita niyang hinawakan nito ang kamay ni Hikari. Anak, may stalker ako. May stalker ako. Bulong nito't halos hindi makatingin sa sariling anak. Kunot noong tinitigan nito ng kapatid. Ha? Sino?
Bakit ka naman niya i-stalk? Si Akisha. Siya ang nakikita ko. Siya ang sumusunod sa akin. Napangisi siya bago lumingon kay Teo. I want to reveal everything. Tonight. Anya sa lalaki. Sapat ng ebidensya ang hawak niya para ibagsak ang dalawa. This is the end, ah? Nakangising tanong sa kanya ni Teo. Bahagya itong lumayo sa kanya na tila ba may iniisip. After this, you won't need my help, right? What do you mean? We'll get back your life again and that includes Marcus. Nag-iwas ito ng tingin. You know what? Never mind. Hindi na siya kinausap ulit nito. Hindi naman alam ni Akisha ang sasabihin. Matagal niya nang nararamdaman ng ibang pagtangi sa kanya ni Teo, ngunit hindi niya gustong masaktan ito, kaya naman hindi siya nagkukomento. Paano nga ba niya sasabihin na nagkakagusto na rin siya sa lalaki kung ang buong buhay niya ngayon ay nakalaan sa paghihiganti? Wala siyang nagawa kung hindi ang ngumiti na lang at hilingin na balang araw ay magkaroon siya ng lakas na loob na aminin din sa lalaki na may gusto na rin siya dito. Nang gabi ding yun ay naghanda sila ng isang video presentation na may kasama ng lahat ng ebidensya, ang birth certificate, medical records, litrato at recording ng ina. Isinakto nila sa isang event na dadalawhan ng pamilya. Isang malaking pagtitipon para sa isang community event kung saan naroon ang mami nila bilang guest speaker. Nakasama rin si Hikari bilang isa sa mga inimbitahang personalidad. Kasama nito ang kanilang daddy na tila ba proud na proud sa mag-ina niya. Masaya pa ang mga ito habang nakaupo sa designated seats nila. Hindi alam na magiging isang bangungot pala ang gabing yun. Hanggang sa tinawag na ang mami nila para mag-speech. Habang nagsasalita ang kanilang ina tungkol sa pamilya at karangalan ay biglang dumilim ang buong silid. Bumukas ang projector at nag-play ang isang video. Sa screen ay unti-unting lumitaw ang video ni Akisha at Hikari kasama ang kanilang mommy. Nakangiti pa ito sa camera. Here are my twins! Masaya pang anito. Sumunod ang audio recording ng kanilang ina. Malinaw na malinaw kung saan kasusap nito ang isang nurse at pilit na sinasabi na kailangan niyang i-forge ang dokumento na palabasin na isa lamang ang anak nito. Maririnig sa audio na gusto nitong itago ang isang anak upang hindi yan maging hadlang sa plano niyang pagkuha ng yaman ng kanilang ama. Nagkagulatan ng lahat. Nagsimulang magbulungan ng mga tao at halatang hindi makapaniwala. Pinilit pa ng mami nila ng patuloy sa pagsasalita, ngunit wala na halos pumapansin dito. Maging ang kakambal niya ay nagsimula ng magtakip ng mukha sa kahihiyan. Ang mga reporters ay sinasamantala rin ng pagkakataon. Agad silang pumunta sa gitna para tanungin ang mami nila. Bakit mo tinago ang isang anak mo? Paano mo nagawang itakwil ang sarili mong dugot laman? Hindi ko alam. Alam ni Akisha na gustong itanggi ng mami niya ang mga paratang, ngunit dahil malinaw na malinaw ang boses niya ay hindi ito makakatanggi pa. Mabilis na kumalat ang balita dahil may ilan pang nakapag-livestream ng event. Hindi na nakapagsinungaling pa ang mami nila. Wala na itong nagawa kung hindi ang mapaluhod sa entablado at nanginginig na yakapin ang sarili. Balisa itong lumingalinga sa paligid na para bang may hinahanap. Hanggang sa magsimula itong umiyak na para bang wala ng bukas. Iba na rin ang tingin nito sa paligid. Puno yun ng takot. Nanginginig ang tinig na nagsalita ito. Anak, patawarin mo ko. Oo, totoo ang lahat. Pinakasalan kong daddy mo para sa mana. At tinago kita. Hindi ko kinayang mahalin ng parehong anak dahil alam kong isa lang ang kailangan ko. Patawarin mo ko! Patawarin mo ko! Pagkatapos ay nahihintakutan nitong napatingin sa paligid. Sinong may gawa nito? Sinong may pakana nito? Tila wala sa sarili nitong tanong. Nagsimula na rin itong sabunutan ng sarili. Mas lalong nagkagulo ang lahat. Panay ang kuha ng mga reporters ng video. Ang mga tao naman ay kanya-kanya ng bulungan habang nakatingin sa mami nilang tila na natili sa entablado na tila ba takot na takot pa rin habang inililibot ang paningin. Hindi nagtagal ay tumayo na rin si Hikari para puntahan sana ang ina niya, ngunit may muling nag-play sa background. Yun ay ang mga pictures ni Akisha at Hikari na magkasama sa parking lot at dressing room. Doon na napatayo ang daddy nila. Napatingin ito kay Hikari na gulat na gulat. You know this? Nanginginig ang mga kamay nito habang nakatitig sa asawang matagal na siyang niloloko. You both hide it from me. Mariin itong wika. Sa lahat ng taong pinili kong pagkatiwalaan,
ikaw pang magtataksil sa akin. At ikaw, Akisha, I give you everything. Sigaw nito sa kapatid niya. Hindi nakapagsalita ang ina. Pilit pa rin itong tinatakpan ng muka at tuloy-tuloy naman ang pagbuhos ng luha ni Hikari. Papa, hindi ko ginusto ang lahat. I just found out about her recently. I tried to hide it because I know what mom could do and I tried to giving her money pero she wants to revenge. Tama na. Wala na kayong karapatan sa pangalan ko. Lalo na sa kayamanan ko. Simula ngayon, pinuputol ko ng lahat ng koneksyon ko sa inyo. At wala na kayong matatanggap kahit isang kusing sama na. Papa, it's true. Nagalit sa akin nakakambal ko. She started showing up as me sa mga shows, showing tantrums just to ruin my career. She even met up with Marcos. Umiiyak na paliwanag nito. Nabigla ang lahat ng nakasaksi. Nagtingin na ng ilan at umiling-iling na para bang hindi sila naniniwala. It's the truth! Umiiyak na sigaw ni Hikari sa ama para pakinggan siya nito. You should start from the top. Ani Akisha bago tinanggal ang face mask at lumapit sa lahat. Kanina pa siya nanonood at sa ngayon ay oras na para ibunyag ang lahat. Narinig niyang paulit-ulit na pag-click ng camera. Mas lalo tuloy naguluhan ng lahat. Dalawang Akisha na nasa harap nila. Nagpalipat-lipat ng tingin ng lahat sa kanilang dalawa at mas lalong lumakas ang bulungan. Doon na nag-play ang video na pasimple niyang kinuna noong nasa parking lot. Hindi man masyadong kita ang kanilang muka ay rinig na rinig ang boses ni Hikari. Ang pagbabayad dito sa kanya para umalis siya at siya ang kilalanin ni Akisha ng lahat. Doon na hindi nakapagsalita ang kapatid niya. Tulala lamang ito sa nagpiplay na video. Anong ibig sabihin nito? Na-aksidente si Akisha at imbis na sabihin mo sa akin, pinili mong ipapatay siya at ipalit sa kakambal niya bilang siya? Hindi makapaniwalang tanong ng daddy niya kay Hikari. Muli niyang narinig ang pag-click ng camera. That was their plan, Dad. But unfortunately, hindi ako pinatay ni Mang Ruben. Kaya naman hindi sila nagtagumpay. Hikari tried to make me leave the country. Binabayaran ako nito to own my identity. Pero hindi ako pumayag. Humarap siya sa mga reporters. I am the real Akisha. At ang kinikilala niyong Akisha ngayon ay ang kapatid ko. Shut up! You ruined my life! You ruined everything! Mabilis siyang sinugod ng kapatid at kinabubawan. Sinabunutan siya nito kaya naman nataranta ang ilan na paghiwalayin sila. You ruined my life! Kinuha ko lang sa akin. Everything was mine. You're the one who ruined it. Gumanti siya ng sabunot kaya naman nagsimula na silang magpambuno. Kinalmot siya ng kapatid kaya naman kinalmot din niya ito pabalik. Hinila niya ito sa buhok at pilit na inilalayo sa kanya. Doon na siya tinulungan ng mga organizer at pinaghiwalay silang dalawa. This is so humiliating. Anos ng daddy nila. You guys are doing this just to be my heir. You, Hikari, you stole your sister's place and even tried to hide it from me. Akala mo ba hindi ko alam ang nangyayari? I received some letters at simula noon, nag-imbestiga na ako. Then I found out that there's another Akisha. You, I expected you to step up for her. Matagal ko nang alam ang totoo. Akala ko magbabago ka pa. Pero ngayon, alam kong katulad ka rin ng ina mo. Ayoko na makita ka pa. Nanlaki ang mga mata ni Hikari. Sinubukan itong lumapit sa daddy nila, ngunit nang may dumating na mga pulis, ay inaresto ng mga ito ang mag-ina. Dad! I'm innocent! It's Akisha's fault! Dad! Sigaw ni Hikari ngunit hindi na ito pinakinggan ng ama nila. Nagkagulo ang lahat. Ang mga reporter ay hinabol si Hikari at ang mami nito. Pinipilit na hinga ng interview pero sinigawan lang ito ng kapatid niya. Doon na siya nilapitan ng ama niya. Mahigpit siya nitong niyakap na para bang ayaw na siya nitong pakawalan pa. Anak, patawarin mo ko. Patawarin mo ko dahil pinaniwala ako ng mami mo sa kasinungalingan. Patawarin mo ko dahil hindi kita naipagtanggol noon. Naguluhan ako nung una ko nalaman ng lahat. Pero ngayon alam ko ng lahat. Bumalik ka na sa akin. Sumama ka na muli sa bahay natin. Gusto kong bumawi sa lahat ng taon na nawala. This time sisiguraduhin ko na mapoprotektahan kita sa mami mo. Unti-unting lumambot ang puso ni Akisha. Matagal niya nang inaasam na maramdaman muli ang yakap ng kanyang ama. At ngayong nandito ito ay buo ang loob niyang ipaglaban siya ay hindi niya nagagawang tanggihan yon. Opo, Papa. Mahina niyang sagot, ngunit dama ang bigat ng emosyon. Babalik ako.
Hindi niya na mapigilan na yakapin nito at umiyak sa mga bisig nito. Tumango ang ama at niyakap siya nito pabalik. Ikaw lang ang anak ko. At yun ang katotohanan. Sa kabilang banda, hindi na muling nakabangon si Hikari. Nawalan siya ng career dahil sa kinilala siya ng publiko bilang magnanakaw ng pagkatao. Ang mga endorsement nito ay sa isang nag-back out. Ang mga pelikulang nakatakda niyang gawin ay kinansela. Ang mga tagahanga niya ay naging basher at ang social media na ay puno ng galit laban sa kanya. Ang ina naman ay pinagtatawanan at pinandidirihan ng lipunan. Ang mga dating kaibigan nito ay tinalikuran siya at ang mga negosyong dati hawak nito sa pamamagitan ng asawa ay nawala na. Sa isang iglap ay parehong nawala ng lahat ang mag-ina. Ilang linggo matapos ang lahat ay muling nagpakita kay Akisha si Marcus. Maputla ito pero halatang problemado, ngunit pilit pa rin itong ngumingiti para makita siya. Akisha, pwede ba tayo mag-usap? Anit halos pabulong. Tahimik lang si Akisha habang nakatingin dito. Alam ko nagkamali ako. Nabaliw ako sa sitwasyon. Ang akala ko, ikaw pa rin ang kasama ko. Pero iba pala. At ngayon alam ko na kung sinong tunay. Ikaw pa rin ang mahal ko. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ayusin natin ang lahat. Ngunit sa halip na matuwa ay nakaramdam si Akisha ng lamig. Para bang nawala ang lahat ng damdamin niya para dito. Naalala niya ang mga gabing naiwan siyang mag-isa sa ospital na walang dumadalaw. Ang mga araw na ipinaglaban niyang mabuhay habang ito ay masayang kasama ang kapatid niya. Although alam naman niyang walang kasalanan si Marcus doon ay wala siyang maramdaman pa para sa lalaki. Pasensya na Marcus. Wala na akong nararamdaman sa iyo eh. Alam kong ginamit kita para makapaghiganti sa kapatid ko at habang buhay akong hihingi ng tawad sa iyo dahil doon. Pero hanggang doon lang yon. Hindi na kita mahal. Halos mabasag ang mukha ng lalaki sa lungkot, ngunit wala na siyang nagawa. Sa huli ay mas pinili nitong tanggapin ang lahat. Wala naman siyang nagawa kung hindi ang hilingin na sana ay makatagpo din ito ng babaeng mamahalin nito na sa paraang deserve ng lalaki. Mula noon ay nagsimula ng bagong buhay si Akisha kasama ang kanyang ama at si Mang Ruben at si Teo na naging parang pamilya na rin niya. Hindi man agad naghilom ang sugat ng nakaraan ay unti-unti siyang natutong bumangon. Nagdesisyon siyang tumigil na sa pag-aartista. Although maraming nalungkot dahil inaabangan ng lahat ang pagbabalik niya, ay tinanggap pa rin ng fans ang desisyon niya. Unti-unting lumayo siya sa dating gulo. Sa bawat araw na dumadaan ay dama niya ang bigat ng nangyari, pero dama rin niya ang kalayaan na matagal nang ipinagkait sa kanya ng ina at kapatid. Isang taon ang lumipas mula nang tuluyang gumuho ang mundo ng kanyang ina at ni Hikari. Para kay Akisha ay yun ang taon ng paggaling niya. Hindi lamang sa sugat ng aksidente, kundi pati na rin sa sugat ng kanyang puso. Sa piling ng kanyang ama, ay unti-unti siyang natutong mamuhay ulit ng payapa. Sa mga nakalipas na buwan ay naging abala siya sa kumpanya ng kanyang ama. Hindi lamang dahil nais nitong ibalik ang lahat ng nawala, kundi dahil naniniwalang itong siya na ang talagang nakatakdang maging next CEO. Pinangako naman niya sa daddy niya na kakalimutan niya ang lahat at pipiliin niyang mag-focus sa kumpanya. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang mga mata ay nakikita niya ang imahe ng isang lalaki, ng lalaking tumulong sa kanya. Isang gabi, habang naglalakad siya sa lobby ng isang 5-star hotel kung saan gaganapin ang isang malaking corporate event ay napahinto siya. Katulad niya ito rin ang nakatakdang magmana ng kumpanya ni Mang Ruben, kaya naman pareho na sila ngayon na umaattend ng mga event. Napangiti si Akisha hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa katauhan nito. Dahil sa kabila ng lahat ng pababago ay nanatili pa rin itong mainit sa mga mata ni Teo. Ang parehong init na minsan siyang inakay palabas ng dilim at dinala pabalik sa tunay na buhay. Lumapit siya rito at tila ba kusang huminto ang oras nang lumingon sa kanyang lalaki. Napangiti siya. Teo! Mahinahon niyang bati. Nagulat ito ngunit agad dong umiti. Akisha, ang tagal nating hindi nagkita. Ang ganda mo pa rin. Nag-init ang kanyang pisngi, ngunit pinilit niyang maging matatag. Ikaw rin, ang dami nang nagbago sa iyo ah. Galing kasi ito sa isang business trip na tumagal ng 5 buwan, kaya naman naninibago siyang makita ang lalaki. Nagpatuloy ang gabi at sa gitna ng kasayahan ng event ay natagpuan na lang nila ang sarili na magkasama sa isang balkonahe, malayo sa ingay ng musika at tawanan. Doon, sa ilalim ng mga bituin ay hindi na napigilan ni Akisha ang matagal ng tinatahagong damdamin. Teo, panimula niya, nanginginig ang tinig. Matagal ko nang gustong sabihin to,
Sa lahat ng taong dumaan sa buhay ko, ikaw lang ang hindi ako iniwan. Ikaw ang tumulong sa akin nung lahat ay pinagtataksilan ako. At hanggang ngayon, hindi nagbabagong nararamdaman ko. Gusto kita, Teo. Alam ko rin na gusto mo ko pero pinipigilan ko lang ang sarili ko dahil ayoko maipit ka sa gulong kinasasangkutan ko. Nanlaki ang mga mata ni Teo, tila hindi makapaniwala. Ngunit sa halip na magsalita agad ay dahan-dahan itong hinawakan ang kamay ni Akisha. Mainit, mahigpit at puno ng katiyakan. Akisha, Mahinahon ngunit malambing ang tinig niya. sa totoo lang, akala ko hindi ko na kailanman maririnig yan mula sa'yo. Dahil simula pa noon, gusto na rin kita. Natakot akong sabihin dahil baka isipin mong sinasamantala kong sitwasyon mo. Pero ngayon na ikaw mismo nagsabi. Napatigil ito dahilan para mapangiti siya. Marahan namang hinaplas nito ang pisngi niya. Hayaan mong ako naman na magsimula. Hayaan mong ligawan kita. Initian niya ito bago tumango at nung gabing yun ay sabay nilang pinanood ang mga bituin sa langit at tila ba kumikislap para lamang sa kanilang dalawa. Magkahawak kamay at parehong nananalangin na sana'y hindi na sila paglayuin ng tadhana. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Muli, ako po si Miss Demi. Marami pong salamat at hanggang sa muli. Paalam!